Kung ang paratang ay mayroong unexplained wealth, sa akin, irrelevant immaterial ang tax records kasi hindi mo naman malalaman kung talagang nangurakot yung isang tao sa pamamagitan lamang ng halaga ng buwis na kanyang binayad. Yan po yung unang punto. Kinakailangan talaga magkaroon muna ng ebidensya na nangurakot yung taong gobyerno bago mo sabihin na yung mga tax records niya ay relevant. Dahil kung siya'y nangurakot, dapat mas malaki yung tax na binayad niya. Pero hanggang wala kang ebidensya ng pangungurakot, irrelevant, immaterial yung mga tax records. Dito naman po sa magiging oral argument next week, no, kung hihingin ba yung mga resibo, no, yung sa ano nga BIR box, no, relevant pa ba ito, attorney? Matutukoy ba sa mga resibo kung merong unexplained wealth, o baka bahagi lang ito ng fishing expedition kasi wala naman silang kopya nito. Puwede ba 'yan sa korte na do'n ka pa mangangalap ng ebidensya o maituturing na ba itong ebidensya considering wala nga silang pagkakaalam kung anong laman noon, nagbabayad nga ng tax, bakit pa iisipin na 'yan ay mali yung mga unexplained wealth, attorney? Again, ang kasagutan ko ay yung definition ko ng evidence. Ito yung mga pamamaraan para mapatunayan ang mga paratang sa hukuman. Kung ang paratang ay mayroong unexplained wealth, sa akin, irrelevant immaterial ang tax records kasi hindi mo naman malalaman kung talagang nangurakot yung isang tao sa pamamagitan lamang ng halaga ng buwis na kanyang binayad. Yan po yung unang punto. Kinakailangan talaga magkaroon muna ng ebidensya na nangurakot yung taong gobyerno bago mo sabihin na yung mga tax records niya ay relevant. Dahil kung siya'y nangurakot, dapat mas malaki yung tax na binayad niya. Pero hanggang wala kang ebidensya ng pangungurakot, irrelevant, immaterial yung mga tax records. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng batas na hindi talaga dapat isinasa publiko yan. In fact, ang tingin ko kung tama ang aking rekoleksyon nung nangyari sa impeachment ni Chief Justice Corona, hindi lang hukuman ang dapat magbigay ng otoridad para yan ay maisa publiko, kinakailangan mismo ang presidente magbigay ng ganyang otoridad. Kung hindi ako nagkakamali sa recollection ko, no? Kasi ang nangyari doon, yung mga SALN at saka mga bank accounts na ilabas ni Ombudsman Conchita Morales. Pero yung mga tax records na ilabas lamang with the permission of then President Noynoy Aquino. Pero yung sinasabi po na pati yung hindi pa siya impeachable official, isinasama po sa hinihiling ng mga dokumento, pwede ba yon or dapat during ano lang, during nung siya ay impeachable official, during sa kanyang pagiging vice presidente? Well, ang theoretical answer siyempre, ang impeachment ay para panagutin lamang ang isang opisyal para sa mga gawain niya habang siya ay opisyal na kung saan siya ay pilit na pinatatanggal. No? So anything na ginawa bago siya maging vice president, irrelevant and immaterial. Kaya nga sabi ko kanina, yung sinabi ni the presiding officer, yung ruling niya, na miski testigo na hindi nabanggit sa complaint o hindi napasaloob sa kahit anong impeachment complaint ay po pwedeng ihain. Kasi kung ganyan ang maging patakaran niya, hindi talaga matatapos itong impeachment nito. Sabihin na natin pwedeng gawin yan. Sabihin na natin in 90 days at one hearing per day at 3 days per week allotted to it, makikita natin napakadami niyan. Kasi ang time sa 10 naku, hindi ko alam kasi yung aking math no, mahina ako sa math, no, pero that's 90 witnesses na ipipresenta mo at 3 witnesses per week lamang. So per month it's only 12. So can you imagine kung ilang buwan matatapos yan, no? Hindi lang pala July, August, baka mamaya hanggang Nobyembre, Oktubre, baka nangangampanya na naghihiring pa rin. Unless yan talaga ang kanilang pakay para masira talagang kandidatura ni VP Sara dahil maski hindi pa siya mapatunayan nagkasala as late as November matapos na maghain ng Certificate of Candidacy, naglilitis pa rin sila at patuloy ang proseso na sinisiraan si VP Sara na para bagang analogous doon sa ginawa nila kay VP Binay minsan, no, na habang nagkakandidato na siya, patuloy pa rin ang investigasyon at sinisira ang pagkatao ni VP Binay. Ang pagkakaiba lang, wala silang mapakitang ebidensya na nagpayaman talaga si VP Sara. Opo, dito tayo sa isa pang mahalagang issue, attorney, kasi dito sa unang 3 araw,
pinanindigan ng presiding officer na si Senador Chis Escudero na 16 lang talaga, no? At along the way, walang nag-object dito at inaprobahan nila yung journal. Merong nag-clarify si Senador Ping Lacson, pero sinabi naman niya na hindi legal opinion, sabi ni Escudero, kundi yun talaga yung ruling nila. Maaari pa bang mabago ito? Case closed na talaga ito, attorney, at hindi na pwede mabago sa sinasabi mo ngang 90 trial days? Hindi. Hindi pa yan nakaukit sa bato. Bakit? Yan ang intention nila nung hinalal nila si Win Gatchalian na wala silang quorum at wala silang 13 nung June 3 na di umanong pagpupulong ng Senado. Nais nilang isulong na kapag ang saligang batas ay tahimik, kung ilan talaga ang basihan ng majority pagdating sa quorum o di kaya yung basihan ng 2/3 pagdating sa finding of conviction, bukas pa rin ang issue kung ano yung basihan ng 2/3. Yan ba ay lahat ng mga senador o lahat ng senador na po pwedeng makaboto? Dahil kung sila ay aminado na susunod sila doon sa nakasaad sa saligang batas na all members means 24, dapat hindi nila hinalal si Win Gatchalian noong June 3. O di naman kaya, para pagpapakilala na talagang sinusunod nila ang saligang batas, maski sila ay nakaposisyon na, inimandihan nila uli yung rules nila para nga maka-elect ng hiba pang presiding officer other than the Senate President. Yung kanilang pagpipilit na tama ang paghahalal kay Win Gatchalian noong June 3 at tama yung pag-aminda nila ng rules noong June 3 na po pwedeng maghalal ng panibago o hiwalay na presiding officer, nagpapakita na ang Senado may sariling interpretasyon kung ano ibig sabihin ng all members of their Senate. Opo. And meron pong pag-question doon sa pagpapalit ng presiding officer, attorney. Merong inihain sa Korte Suprema led by Attorney Israelito Torion. Ano naman po yung pananaw nyo po? Kasi yung pagkaka-approve ng mismong pag-amyenda ng impeachment trial, na itanong din ito ni Senador Alan Peter Cayetano. Una, 12 lang sila na nagboto doon, yung June 3, no? So questionable 'yon. Pangalawa, yung mismong pag-amyenda nila, wala daw 1-day notice. 'Yon. Tapos etong pag halal sa kanya bilang ay kini-question ngayon. Ano po yung pananaw niyo po ukol dito? Well, sang-ayon ako kay Senator Cheese na walang kapangyarihan ang Senado na amendahan ang saligang batas. Ang kanilang pag-amenda ng kanilang rules dapat sang-ayon din sa saligang batas. Kung sila ay mag-aamenda ng kanilang rules, kailangan sumunod na ito ay aprobado sa pagpupulong ng kanilang Kamara kung kailan merong quorum. At ang quorum nga is majority of all members or 13 and not 12. So sa akin, nagbigay naman ng babala na siya Senator Alan Peter Cayetano, binasa rin ng magkapatid na Cayetano yung probisyon ng Constitutional Commission na hindi dapat magkaroon ng ibang presiding officer kapag ang linilitis ay ibang opisyalis at hindi naman presidente. At sinabi nga nila na kinakailangan merong procedural due process dahil pag hindi sumunod sa nakasaad sa saligang batas, pwedeng mabaliwala lahat ng mga gawain na hindi alinsunod sa ating saligang batas. So the warning has been made, hindi naman sila sumunod. No? Clarify ko lang, attorney, kasi nabanggit mo, sumasang-ayon kayo kay Senator Cheese doon sa pahayag? Yeah, Senator Alan Peter Cayetano, na there was a violation of procedural due process kasi nga kinakailangan sumunod sa saligang batas. At bagamat may kapangyarihan na mag-amenda ng rules ang Senado, kinakailangan yung pag-amenda alinsunod pa rin sa saligang batas na dapat merong quorum at walang quorum noong June 3 nung sila ay nag-amenda ng kanilang rules na po pwede maghalal na hiwalay na presiding officer. Parang ang kanila namang paliwanag daw ay 12 sila noong nagboto sila doon sa pag-amyenda. Pero yung pag-approve naman ng journal, which is yun yung special session, ay 13 na sila. Pwede ba yun? Hindi. Kasi ang basehan, hindi yung approval of journal, kundi yung botohan mismo. Kasi ang Senado is a plenary, no? It functions as a plenary chamber. Ibig sabihin, gumagalaw sila bilang isang institusyon lamang.